Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro, maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento para sa linggong ito. Sa pagbubukas ng budget hearing para sa fiscal year 2024, nagsimula na ang deliberasyon ng mga subcommittees ng Committee on Finance, Budget and Management hinggil sa mga iminumungkahing budget ng iba't ibang ministries, agencies at offices sa BARMM. Ang budget hearing ay bahagi ng pagtutok sa proposed 98.46 billion 2024 Bangsamoro Expenditure Program na isinumite ng Government of the Day. Bibigyan ng prioridad ang edukasyon, infrastruktura at kalusugan na inaasahang magbibigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng rehiyon. Naging mahaba at masusi ang pag-review ng mga subcommittee sa mga detalye ng budget sa bawat ahensya upang masiguro ang financial viability at tiyakin ang tamang alokasyon ng pondo para sa bawat sektor. Ang budget hearing ay magpapatuloy sa susunod na araw. So, itong expenditure program na to ang na-identify ng ating Chief Minister na magiging budget natin for 2024 kung saan nakaangkla ito. Ang budget ay nakaangkla doon sa implementation ng ating Bangsamoro Regional Development Plan na in-approve din natin this year. So lahat ng budget proposals ng mga ministries and offices amounting to 98.4 billion, nakaangkla siya doon sa mga programa na naaayon sa regional development plan natin. Sinabit to ng ating Chief Minister sa Parliament last October kung saan humingi siya ng suporta sa Parliament na maipasa ito sa tamang panahon before the year ends, expectedly ngayong December. Samantala, patuloy ang Bangsamoro Parliament sa masusing pagsusuri at deliberasyon hinggil sa panukalang batas na layong itatag ang Bangsamoro Institute for Higher Islamic Studies, isang kuliya na mag-aalok ng mga espesyalisadong programa para sa baccalaureate at postgraduate degrees sa Islamic at Arabic Studies sa Buluan, Maguindanao del Sur. Sa kasalukuyan, nasa period of amendments na ang BTA Bill No. 31 na naglalaman ng mga probisyon para sa pagtatag ng nasabing institusyon. Samantala, dalawang resolusyon naman ang inadapt, kabilang dito ang pagkilala sa Cacao Maranao na nakakuha ng award matapos ang matagumpay na 3rd International Contest for Chocolate Processed sa Origin. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong i-like at i-follow ang ating official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Rabi Angcal, ako ang inyong lingkod, Sheila De La Cruz Malik mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong tagapag-ulat na maghahatid ng mga kaganapan at impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.